Hello mga kanani! So for today's video, manghihingi tayo ng rasyon. Opo, tama po yung narinig nyo, rasyon. Kaya adi kami sa adi kami sa mga disyerto, mayon sa amo para gluto. Sa daw may nagluluto sa amo nga pagkaon, gintatagan nala kami niya. Ibang lahi like liwat siya. So tinawagan ako ni Ate Nor, sabi ni Ate Nor na kunin ko daw yung lalagyan ng pagkain at pumunta daw ako sa bahay nila Ate Moni. Hello Ate Moni, hindi ko alam kung nakasubscribe ka pero hi. So nagpunta kami sa bahay nila, bahay ng amo niya. Tsaka kinuha niya yung lalagyan. Kung nakikita niyo, hindi niya kami pinapasok kasi yung nanay niya tulog pa. Tsaka yung pagluluto niya kasi parang patagulang yan. Kasi bawal silang magluto ng isda. Kasi yung isda, di ba sa atin malansa. Ulam namin kasi isda. Tsaka naggawa siya ng opo. Yung nakikita niyo na yan, opo yan. Ang sarap niyon. Tsaka yung bata na yan, hindi mahiwalay sa akin kahit madalas kong katayin. Kanina bago kami pumunta sa bahay ni Ate Moni, umiyak pa siya. Hindi ko alam kung bakit kasi ang sagot niya sa akin, iniwan ko daw siya. O, diba? Para ako yung nanay. At nung nakauwi na kami doon sa bahay ni Mama Fatuma, doon ko linagay sa ilalim ng talagyan na, yung gas. Parang siya, hindi ko alam yung tawag doon. Doon ko siya linagay kasi doon yung taguan namin ng mga pagkain namin para hindi makikita. At mga ilang minuto lang, dumating na si Ate Nor at dumating na rin yung nanay kong napakabait, sobra. Nagpagawa siya ng almusal niya. Gusto daw niya tapati. At saka yung kapares, chai halib. For the gawa na ang nani niyo. Habang ginagawa ko yung almusal ng nanay ko, maya-maya dumating si Ate Nor, nagpapagawa din ng almusal yung baby niya. Napakagandang baby niya. Hindi nainis na din sa Ate Nor kasi ang ginagawa niya kasi nandoon siya sa laundry area, naglalaba siya ng damit ng baby niya. Hindi pa tapos maglaba, tinawag na siya ng baby niya. Ginawa ata ni Ate Nor, ewan ko kung gawa ata yun. Nung mga time na yun, nalito kami kasi sa opera. Nung pag umaga, hindi umaga, hapon na. Siguro mga 2 or 2:30, gising na yan yung mga amo namin. Tsaka doon lang sila magpapagawa ng almusal nila. Nagising kasi sila, wala na silang katapusan sa kakakain, sa kakataali. 1 o 2:30 ng hapon ang gising nila. Pero pag naumpisahan niya ng gising nila, tuloy-tuloy na yan hanggang gabi na yan. Hindi na yan sila mapakali sa kakautos, kung ano yung gagawin, kung ano yung kakainin. Maya-maya katatapos lang ng chai halib o kaya gawa, mayroon na naman yan iuutos. So, yung pinakaayaw nila Ate Nor pag nandito kami sa Kasi pag nandito kami sa ang daming walang pahingay ang katulong. Kasi magigising kami mga 9. Ako 9 ako nagigising. Syempre, 9, maghihilamos pa. Tapos bago ka magsuot ng uniform, mag-change ka pa ng pinantulog mo ng gabi. Tapos pagdating mo doon, siguro kasi ako 30 minutes, 9:30 ang alarm ko, tapos 30 minutes yung pinakamuni-muni ko kasi kailangan ko muna magmuni-muni pag nagising ako. Tulala mood ka muna, yung parang gusto ko munang ibulat ang mga mata ko ng maayos bago ako maghilamos, yung mga ganun. Kaya minsan napupunta ako doon kay Ate Nor kasi sa sala ni Ate Nor, sa glass sala ni Ate Nor. Glass sala ang tawag ko doon kasi puro glass yung paligid niya. Kaya glass sala yung tawag ko doon. Ako yung nakatuka doon na maglinis sa umaga. Pati yung sa glass sala ng amo ko, ako din yung naglilinis noon. Minsan naman, pag tulog pa si ate, alam ko sa ate kasi minsan puyat, 2 batang binabantayan. Pag nandun kami sa minsan nalilinis ko rin yung loob. Pero kadalasan talaga si ate ang naglilinis. Tapos ako maglinis siguro mga 11:30 siguro yung 2 sala, tapos ko na yun. 11:30 or 12:00 na siguro ng hapon, doon lang kami nakakapagkape. Doon lang kami nag-start makapagkape kasi doon lang yung tulog pa sila. Tulog pa sila yung time na yun, mga ganong oras. Tulog pa. Tapos pagising nila ng 1 to 2:00, yun, doon na sila nag-umpisa yan. Gagawa na ng mga yung mga pagkain nila sa umaga. Kasi habang tulog sila, ang ginagawa namin, diretso na kami nagkakape, tapos kakain na kami hanggang sa magising sila. May time pa nga na 12 kami ng 12 ng tanghali, doon kami mag-umpisa magkape, tapos hanggang sa magising sila, minsan nagkakape pa rin kami. O kaya naman, tapos na kami magkape, minsan naman nasa labas kami kasi nagpapaaraw kami. Kasi ang sarap ng
araw sa umaga, sa ganitong oras kasi parang yung naghahalo yung lamig at saka yung araw. So yung time na to ibibigay ko na yan sa amo ko pero nawawala na naman siya no. Tatawagin na naman siya niyan. Kasi yung nawawala siya, hindi namin alam kung saan siya mag-aalmusal, kung sa sala ni Ate Nor o sa sala namin. So ang ginawa ko, tinawag ko muna siya kung saan siya almusal, kung sa sala ni Ate Nor o sa sala niya. Di, ang sagot naman niya doon sa sala nila mama, di doon ko linagay. Ang sa lumamig ang pagkain, hindi pa rin dumarating. So, ginawa ko, hinayaan ko lang siya. Bahala siya kasi nagawa na ako ng pagkain niya. Diba? Bye!